Isang araw sa buwan ng Abril, nang napagpasyahan ng magulang ni Joseph na sina Mang June at Aling Cora na pagbakasyonin ang binata sa probinsya nila sa Ilocos. Napansin kasi ng mga ito na masyado nang napapabarkada ang anak at napapadalas ang pag-uwi ng 10 oras ng gabi na nakainom pa. Total ay may kulang 2 buwan pa naman bago magpasukan ulit, kaya doon na muna ito sa mga abuelo niya. Purong Ilocano ang mga magulang ni Joseph. Doon din nagkakilala ang mga ito at nagkaasawahan. Magkababata kasi ang mga ito. Lumuwas lang sila ng Maynila dahil sa doon sila nakahanap ng papasukang kumpanya na hanggang sa kasalukuyan ay pinagtatrabahuhan pa din nila. Nang nasabi ng mga ito ang naging plano sa anak, ay pumayag naman si Joseph. Anito, maganda nga daw iyon para makapamasyal at makaligo siya sa dagat, saka para makakuha na rin ng mga bungang kahoy na tanim ng lolo at lola niya. Napagdesisyonan din ng binatilyo na dalhin ang kanyang laptop para kung sakaling mainip siya ay manunood na lang daw siya ng mga pelikula dito. Makalipas lang ng 1 linggo ay nagbiyahe na ang mag-anak pauwi sa lugar nila na iyon. May 2 linggo na maglalagi doon ang mag-asawa dahil sa nakapag-file ng leave ang mga ito. Paraan na rin upang makapagpahinga sila mula sa trabaho kahit paano. Humigit kumulang 9 na oras ang naging biyahe nila. Narating na nila ang baryo ng mga magulang ni Mang June pasado 8:00 na ng gabi. Bumusina ito para ipaalam sa mga magulang na dumating na sila. Sabay ipinarada ang sasakyan sa may ilalim ng isang mayabo na puno na nasa loob lang din ng bakuran. Nakabukas na kasi ang tarangkahan nila na gawa lang sa kawayan. Pagkaparada ay bumaba na agad ang mga ito upang kunin ang kanilang mga gamit. Si Mang June naman ay isinara na muna ang gate na kawayan, saka bumalik sa mga kasama niya para tumulong sa pagkuha ng ibang gamit. Habang kinukuha ng mag-anak ang kanilang mga gamit sa trunk ng sasakyan, ay humahangos naman na lumabas ang 2 matanda. Pinagmamadali na nito ang pamilya na makapasok sa loob ng bahay. Nagtanong si Joseph kung bakit. Hindi naman sumagot ang mga abuelo niya. Pagkos ay tinulungan na siya sa bitbit niya na duffel bag. Walang kahirap-hirap na sinukbit ng lolo niya iyon sa balikat bago muling nagsalita. Bilisan niyo na. Pagkapasok sa loob ng bahay, ay agad-agad na isinara ng lola niya ang pinto at ikinandado iyon. Pati ang mga bintana ay tinignan pang muli kung nakasara na ba, saka ibinaba ang mga kortina. Nang matapos iyon ay saka lang tila naging normal ang kilos ng mga ito. Yumakap na ito sa mag-asawa, maging sa apo nila na kanina lang sa labas ay hindi pinansin ang tangka nitong pagmamanos sana. Pasalampak na umupo sina Mang June at Aling Cora sa sofa. Bakas sa mga mukha nito ang pagod. Nanatili pa rin na nakatayo si Joseph na animoy nawiwirduhan sa mga kaganapan. Bigla ay inakbayan siya ng lola niya at pinuna ang tindig niya. Nasabi nito na napakatangkad ng bata at napakagwapo. Sa isip-isip ni Joseph ay, oo,
Naniwala siya sa sinabi nito na matangkad siya dahil 5'11" ang height niya. Pero dun sa gwapo daw siya. Pakiramdam niya ay binobola lang siya nito. Paano naging gwapo ang mukha niya? Pwede na ngang mag-connect the dots sa dami ng mga pimples niya. Ngumiti na lang si Joseph at sinarili ang nasa sa isip. Maya-maya ay nagsalita si Mang June at nagtanong kung bakit takot na takot ang mga magulang. Kung iyon pa din daw bang kagaya ng dati ang dahilan. Tumango ang lola niya. Napailing na lang si Mang June sa sagot nito. Saka nagsalita ng, Ilang dekada na ang tumaan, pero hindi pa pala nawawala yun dito. biglang sumulpot ang ama ni Mang June na may dalang pansit at puto na inahain sa mesita na nasa sala. Bigla itong nagsabi na hinaan lamang nila ang mga boses. Sumabat na din ito sa usapan at sinabi na iyon nga ang dahilan kung bakit karamihan ng mga residente doon ay lumilipat na sa poblasyon o hindi naman ay tumitira na sa ibang lugar dahil sa labis na silang natatakot sa nilalang na iyon. Habang kumakain si Joseph ay mataman lang siya na nakikinig sa mga ito dahil hindi rin niya maisip kung sino ba ang tinutukoy nila na nakakatakot. Nagsalitang muli ang ama niya. Tinanong kung kailan ba ang huling pambibiktima nito. Sumagot naman ang matandang babae na kamakailan lamang, mga 1 linggo pa lang ang nakalilipas. Sinabi din nito na isang magsasaka na dumayo lamang ng inom mula sa kabilang purok. Kinaumagahan ay nakita na lamang daw ng mga taga roon na nakahandusay sa gitna ng daan ang katawan nito na wala ng buhay. Wala rin daw anumang sugat na nakita dito. Hindi rin naman daw nawala ang pitaka nito. Sabi-sabi ng ilan ay inatake daw ito sa puso. Pero para sa kanila na taal ng taga roon ay may alam na sila sa posibleng may gawa ng pagkamatay ng mama na iyon. Walang iba kung hindi ang pugot. Akma na sanang bubuka ang bibig ni Joseph para magtanong nang bigla ay nagsalita na naman ang lola niya at sinabing magmadali na sa pagkain nang sa ganon ay makapagpahinga na ang mga ito. Lumalalim na naman kasi ang gabi. Mahirap pa daw nito na madaanan silang bigla ng kampon ng demonyo na iyon. Kaya gano'n na nga ang ginawa nilang mag-anak. Minadali na nila ang pagkain at pagkadaka ay pumasok na sa kani-kanilang mga silid na ibinigay ng lola niya. Dala ng pagod sa biyahe ay nakatulog naman ng mahimbing ang pamilya. Alas 6 kinabukasan ay nagising si Joseph na hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Ilang minuto pa ay sakalang nag-sink in sa isip niya kung nasaang lugar siya. Maya-maya pa ay narinig na niya ang pagtawag ni Aling Cora mula sa baba. Kakain na daw ng almusal. Tumayo na rin naman agad ang pinatilyo at dumulog sa hapag. Sila lamang 3 ng nanay at abuela niya ang naroroon sapagkat maaga daw na pumunta sa bayan ng mag-ama para bumili ng mga lulutuin ng araw na iyon. Itatanong na sana ni Joseph kung tungkol sa pinag-uusapan ng mga ito kagabi. Pero naudlot na naman iyon dahil sa biglang pagdating ng mga pinsan niya na kambal, sina Marco at Mario. Mga taga-kabilang baryo lamang ang mga ito at sobrang close nilang magpipinsan. Magkakasing edad lang kasi sila. Tuwing uuwi siya dito para magbakasyon ay ito ang madalas na
nakakalaro niya. At sa tuwing papasyal naman ang mga ito sa Maynila, ay sa kanila ang mga ito nag-i-stay. Pagkakita sa mga ito ay agad na nagyakapan ang tatlo. Halatang halata na nasabik ang mga ito sa bawat isa. Sumabay na rin ang kambal na mag-almusal kina Joseph. Pagkakain ay nagpahindag ang tatlong binatilyo sa ilalim ng mayabong na puno ng kamatsili. Dito ay walang humpay na kwentuhan at tawanan ang ginawa nila. Saglit pang lumipas ay dumating na din sina Mang Jun mula sa poblasyon. Pinagtulong-tulungan nila na lutuin ang mga napamili nila na ulam para sa tanghalian. Lubhang napakasaya ng mag-anak ng mga pagkakataon na iyon. Hapon nang niyaya ni Joseph ang mga pinsan niya na humasyal sa may tabing dagat. Tumingin muna sa relo niya si Mario at nang makita na 3:00 pa lang ng hapon ay agad na silang nagtungo doon. May 1 kilometro lang naman na lakarin para marating ito at nang masapit na nila ang baybayin ay tuwang-tuwa si Joseph na nagtatakbo sa buhanginan. Gusto sanang maligo nito, kaso inawat siya ng mga pinsan. Hapon na daw at may kalakasan na ang alon. Delikado. Kaya umupo na lang sila sa buhangin at muling nagkwentuhan ng tungkol sa mga buhay-buhay nila. Alas 5 ay nagyaya na si Marco na umuwi. Mahirap na daw na abutin ng dilim sa daan. Habang naglalakad pa uwi, ay nagawa ng itanong ni Joseph sa mga pinsan iyong pinag-uusapan ng mga magulang at abuelo niya kinagabihan. Nagkatinginan muna sina Marco at Mario. Mababakas sa mga mukha nito na nag-alangan sila na sagutin ang tanong ng pinsan. Inulit ni Joseph ang tanong na may kasama ng pangungulit, kaya napilitan na ang dalawang magkwento. Salitan ang kambal sa pagsasalaysay. Anila, kinalakihan na daw nila doon sa baryo nila ang pugot. Ito daw ang pinakakinatatakutan na nilalang doon dahil sa kumukuha di umano ito ng buhay sa sino man na malalagpasan nito sa daan. Hindi nagsasalita si Joseph at kunot noong nakikinig pa din sa mga pinsan. Nagpatuloy naman ang kambal. Noong una ay hindi daw sila naniniwala dito. Akala pa nila ay ginagamit lang ito sa kanila ng ina bilang panakot kapag ayaw nilang matulog sa tanghali, hanggang sa isang pangyayari daw ang bumago sa paniniwala nilang magkapatid. Ang tiyuhin nila na kapatid ng ina nila ay biktima ng pugot. Bata pa daw sila nang mangyari iyon. Ang tiyo nila na iyon ay mahilig sa mga pagdayo sa piyesta sa mga kalapit na baryo. Isang gabi ay inabot daw ang mga ito ng alanganing oras sa daan. Grupo sila ng mga lalaki na dumayo pa ng inom sa kabilang baryo. Nasa 10 kalalakihan ang mga ito. Ang mga ito di umano ay hindi naniniwala sa gumagalang nilalang na iyon. Ani pa ng isa ay maniniwala lang daw ito kapag nasa harap na niya. At naganap na nga ang hindi inaasahan. Nang naglalakad na daw ang mga ito pa uwi, ay nauuna-una pa daw ang tiyuhin nila habang pasuray-suray. Sa kanilang grupo ay ito daw ang naparami ng inom. Halos lahat sila ay tipsy lang. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad,
ay may natanaw sila hindi kalayuan sa mga ito. Kabayo na may hila-hilang kariton. Sa pag-aakala na kapwa magsasaka lamang ito ay tumuloy sila at binalak pa na batiin kung sino man iyon. Tanging sulo lamang kasi ang gamit nila na pang-ilaw sa kanilang daraanan. Nang may ilang di pa na lamang daw ang layo ng mga tao sa naturang hayop, ay laking gulat nila dahil sa ang inaakalang magsasaka ay ang siya palang kinatatakutan ng karamihan sa mga kanayon nila. Malapit na sa kanila ng mga pagkakataon na iyon ang pugot. Kitang-kita di umano ng mga lalaki na iyon na ang kabayo ay walang ulo. Maging ang taong sakay at nagmamaniobra dito ay wala ding ulo. May kabagalan ang pag-andar ng kariton, kaya napagmasdan pa nila ito ng mabuti. Sa likod ng kariton ay may mga nakasakay na animoy mga bangkay. Bago pa sila tuluyang malampasan ng nasabing kampo ng kadiliman, ay nagkaripasan na ang mga ito ng takbo habang sumisigaw ng tulong. Sa pagkataranta ay hindi na malaya ng mga ito na ang isa sa mga kasama nila na pasuray-suray ay nalagpasan na ng pugot. Ayon sa matatanda, kapag nalagpasan ka na ng pugot, ay siguradong kamatayan na ang iyong sasapitin. Kinaumagahan ay bangkay na nilang natagpuan ang tiyuhin nila at doon na nila nakumpirma ang katotohanan tungkol sa nilalang na iyon. Marami pa daw sumunod na nabiktima ito dahil kagaya ng mga nauna ay hindi rin sila naniniwala na may ganun talagang nilalang na pumapatay. Pagkatapos marinig ang kwentong iyon ng mga pinsan, ay kinuskus ni Joseph ang mga braso niya. Labis kasi siyang kinalabutan sa mga narinig at talaga namang nagtayuan ang mga balahibo niya. Tinanong niya naman kung bakit nung mga bata pa sila ay hindi naman ito ganoong matunog sa baryo nila. Sabi naman ni Marco na usap-usapan na din. Kaso since mga bata pa nga hindi naman talaga inaabot o lumalabas ng gabi sila sa kalsada. Dahil dito ay nagmadali na silang maglakad. Kalat na ang dilim sa paligid. Hindi na nila ito namalayan pa dahil abala sila sa istorya ng pugot. May ilang metro pa din ang layo nila mula sa bahay ng mga abuelo. Saglit pa ay nasilaw sila mula sa ilaw na galing sa headlight ng isang sasakyan. Pagkadakay huminto ito at tinawag silang tatlo. Ang mag-ama pala ito ni Mang June. Pagkasakay ng tatlong binatilyo ay pinasibad na ng mabilis ng Ginoo ang sasakyan. Nang makauwi ay kumain na ang mag-anak. Sa hapag ay pinagsabihan ng abuelo ang mga apo na dapat ay hindi na nagpapadilim sa daan dahil nga sa umakalat na nilalang. Ipinaalala din ito na alam ng kambal iyon, kaya dapat ay wag na nilang ulitin pa yung ginawa nila kanina. Hindi yun biro-biro, ani pa nito. Saan ito inilahad ang iba pang mga pangyayari ng pagkamatay ng ilang kanayon na ang itinuturong sanhi ay ang pugot. Pagkatapos kumain ay pumasok na sa kwarto ang tatlong binata. 8:00 pa lang ng gabi, ngunit parang 12:00 na ang pakiramdam ni Joseph. Hindi pa siya dalawin ng antok
habang ang mga pinsan niya ay nagpapalitan na sa paghilik. Kinuha niya ang laptop saka namili ng pelikula na papanoorin. Nang matapos na sa isang foreign movie ay nalobat na ang laptop niya. Tinamad na siyang tumayo kaya napagdesisyonan niya na bukas na lang i-charge ito. Humiga na siya sa tabi ng mga pinsan at ipinikit ang mga mata. Habang inaantay na dapuan siya ng antok, ay nagmuni-muni muna siya. Nang mula sa katahimikan ng paligid, ay nakarinig siya ng mga yabag. Maliban sa yabag, ay tila may karton din na hila-hila ang pinagmumulan ng tunog na iyon. Pinakinggan niya pang mabuti kung ano at saan ito nagmumula. Nang tila palapit ng palapit ang mga tunog, ay natukso siyang silipin ito mula sa bintana. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagtayo at paghawi ng kortina. Nang hilakbot siya sa nakita, dahil isang kabayo na walang ulo ang may hila-hila sa karton at gumigiya papunta sa kabilang parang. Halos maihina din siya sa labis na sindak sapagkat ang taong nakasakay at nagmamaniobra sa kabayo ay wala ring ulo. Napa, Diyos ko po siya, sapagkat ng mga sandaling iyon ay napagtato niya na ang pugot ang nakikita niya. Dali-dali siyang bumalik sa pagkakahiga at nagtalukbong ng kumot. Nang walang ano-ano ay isang nakagigimbal na sigaw at panagoy ang narinig ni Joseph mula sa labas ng kanilang tahanan.